Hi everyone, Karen Hickey here. And let's talk about something super important na madalas hindi natin napapansin. So yung reaction ng monomer natin sa mga powders. Kasi hindi lahat ng monomer compatible sa kahit anong powder. Kaya lagi naming sinasabi sa mga students at nail techs na as much as possible, gumamit kayo ng same brand ng monomer and powder. So, hindi ito arte or dahil sponsored, hindi naman ganon. So, it's chemistry talaga. Kasi bawat brand may kanya-kanyang formula, may kanya-kanyang ratio ng chemicals, and setting time na nakamatch doon sa product line nila. Kaya kapag pinaghalo mo yung magkaibang brand, minsan okay siya, pero minsan pwede kayong magka-issue. May mga magagandang brands na medyo flexible, kaya kaya nilang i-work kahit ibang powder yung gamit. Pero not all products are created equal. Merong mga ibang monomer na sobrang selosa, gusto niya, kaparehas lang niya yung gagamitin nyo. At meron ding mga ibang brands na kahit anong i-partner mo, ang pangit ng resulta. Lalo na yung mga sobrang mura nating products, baka may ma-experience pa kayong yellowing, hardening, may mga lifting, cracking, or kahit yung setting time niya sobrang gulo, yung hindi mo maintindihan. Kaya very important na mag-test ka muna. Mag-swatch test ka, try mo muna sa mga practice tips or sa mga fake nails bago mo gamitin sa client. Kasi kung mix and match ka ng products tapos nagka-problema, mahirap mag-troubleshoot. Hindi mo alam kung anong powder or yung kung powder ba yung may problema, yung monomer ba, or yung combination nila. So especially for beginners, I highly recommend na mag-stick ka muna sa isang system para consistent yung resulta. Mas madaling kontrolin yung product at mas madali mong mamamaster yung tamang ratio, setting time at application. At tandaan, hindi lang skills ang puhunan natin, pati yung quality ng products na ginagamit mo. Good products, good work, happy client. Kaya practice safe, smart, and professional na mga techniques palagi. Dagdag ko na din, so hindi porket mahal ang product, ibig sabihin automatic at maganda na siya. Yes, usually higher quality products perform better. Pero ang pinaka-importante, alamin mo kung paano sila gamitin. May mga high-end products na nasasayang lang kasi mali ang ratio o mali ang partner na monomer or powder. Kahit gaano kaganda pa yung acrylic mo, pag hindi compatible yung partner niya, masasayang lang yung effort mo. Kaya before ka bumili ng mga bagong products, ask mo muna kung ano yung compatible dito. Mag-research ka, basahin yung mga manufacturer's guide, or better yet, tanungin mo yung mga kapwa nail techs mo or yung group natin sa NAP, 'di ba? Kung nagamit na rin ba nila to. Kasi iba-iba rin yung experience ng mga actual users kaysa dun sa nakasulat sa box. And, speaking of ratio, ito ang isa sa mga pinaka-critical na factor kapag gumagamit ka ng acrylic system. Kahit perfect ang brand mo, pag mali ang liquid to powder ratio mo, pwedeng mag-yellow, mag-lift, or mag-dry yan. Or, yun nga, mag-dry siya ng sobrang bilis. Kaya habang nagtitest ka ng monomer and powder mo, observe mo rin kung paano siya mag-behave sa brush. Kung mabilis ba siya mag-set, kung nagiging chalky, nagiging runny ba siya. Lalo na dito sa Pilipinas, mainit ang yung climate natin, so mabilis mag-set ang acrylic. So isa pa yon sa mga factors na kailangan mong i-consider pag pumipili ka ng products. Yung iba okay sa mga cool countries, pero dito sobrang bilis mag-dry dahil mainit. Kaya always test your products based on your environment din. Isa pang tip kapag meron kang gustong itry na bagong monomer or powder, huwag ka agad bumili ng malaking bote. Start with small sizes para kung hindi compatible sa existing products mo, hindi sayang yung pera. And always perform yung proper swatch test. Katulad ng sinabi ko kanina, mag-bead test ka, observe mo yung consistency, yung setting time, yung texture, yung color, and then i-check mo siya after 5 minutes. And huwag ka mag-stop doon. Kailangan i-check mo siya after 30 minutes and 24 hours. Kasi yung iba, nag-yellow siya or nagiging brittle siya pagkatapos ng ilang oras. So, hindi lahat ng issues makikita natin agad. Minsan, after a day pa lumalabas yung problema. And syempre, wag mo munang itetest sa client. Always prioritize their safety and your reputation. Lastly, tandaan natin, hindi nakakahiyang magtanong. So, if may nakita kang magandang product or gusto mo tong subukan, i-message mo yung supplier, message mo yung group natin, ask mo yung compatibility guide,
or mag-ask ka ng advice dun sa mga trusted educators na meron tayo. Mas okay na maging maingat tayo at mapanuri dun sa mga produktong ginagamit natin. Kasi at the end of the day, yung goal natin is para mabigay natin yung best natin, yung safest and most reliable service na pwede for our clients. So, I hope nasagot ko yung tanong nyo kung bakit importante na parehas yung brand na ginagamit natin or trusted yung brand na ginagamit natin. If you have questions, let me know lang. Bye! Hi everyone! Salamat sa panonood. Ang layunin ko ay matulungan kayong i-level up ang inyong mga kasanayan sa nail art at nail extensions. Umaasa akong makakatulong ito sa inyo para i-boost nyo ang inyong mga presyo sa serbisyo at mas magumaling kayo. Talagang pinahalagahan ko ang lahat ng support na ninyo. Kung gusto nyo pang makakita ng mga video na katulad nito, huwag niyong kalimutan na pakipindot ang like button at mag-subscribe para naman malaman ko kung interesado kayo at makagawa pa ako ng maraming ganitong klaseng video. Again, salamat at excited akong makita kayo sa next video.